Nagbabalik po ang usapang Tito Manny. Tumigil na po ang ulan dito sa amin. Kanina po kasi napakalakas ng biglang pagbuhos ng ulan. Alam niyo naman po ako dito. Wala po akong soundproof na studio. Kaya kung maingay sa labas, kailangan ko pong putulin muna ang aking video. And ngayon, medyo tumigil na po. So ito po sana yung second topic ko dun sa unang topic kanina, yung tungkol sa paghanap ng ating Presidente Bongbong Marcos ng mga paraan para mapababa ang presyo ng bigas at ang kanyang balak na ipamigay itong mga sako-sako ng mga bigas na nakumpiska sa mga warehouses dyan sa Bulacan. Ito po ay update naman doon sa naganap na road rage dyan sa may Quezon City, kung saan nakita natin na yung dating police ay nakitang bumaba sa kanyang sasakyan, binatukan yung siklista at kinasahan ng baril. Nagsalita na po yung kanyang anak. At para po patas naman tayo, babasahin ko po yung post ng kanyang anak tungkol sa insidente. Galing po sa isang Chudet J. For info lang, tatay ko yan. For info lang, yung nakabike na yan is binangga si tatay sa Blooming Treat at naabutan na niya sa may Quezon Avenue corner Kabignayan. Case closed na yan, inamin ng nakabike yung mali niya na pagbangga sabay takbo. Sa mga nagtatanong kung may lisensya si tatay, yes po, kompleto papeles ng baril at meron PTC. Yan po yung maiksing comment ni Judith J. na sinasabing tatay niya yung ex-cop na nanakit at kinasahan ng baril yung siklista. Kung matatandaan po natin sinabi nitong former police na si Wilfredo Gonzales, sabi niya alamin daw yung punot dulo ng istorya. At may sinabi siya na siya pa daw ang tumawag ng mobile at mahaba daw ang naging habulan. So kung idudugtong natin sa kwento nitong anak niya na si Chudet, lumalabas na bago yung pangyayaring yon, ay nabangga nung siklista yung sasakyan ni Mr. Gonzales sa may Blooming Treat. At tumakbo yung siklista at hinabol nitong si Mr. Gonzales. Although ang tanong ko, nasaan yung mobile? Akala ko ba tumawag siya ng mobile para habulin nila yung siklista? So ang ibig sabihin, mas mabilis pa yung sasakyan ni Mr. Gonzales doon sa mobile. Kasi wala naman po tayong nakitang mobile car nung nagpang-abot na yung dalawa. Ito po kasi yung pangyayaring ito ay August 8 pa. At mga ilang araw lang pumutok sa internet. So ang sinasabi nitong si Chudet at ni Mr. Gonzales, nagkaayos naman na sila at inamin nung nakabike na siya ang mali. So basahin ko naman po yung mensahe na pinadala ng siklista sa ABS-CBN News. Sabi niya po rito, nag-usap po kami ng masinsinan dyan at nagkapatawaran. Maayos po kaming naghiwalay, nagkamay at nagkayakapan bago kami umalis ng Galas Station. Saksi ang mga polis sa maayos naming pag-uusap. Desisyon ko po yung di na magreklamo kasi ayaw ko rin naman ng gulo. Kaya di ako lumalantad ay desisyon po yun ng aking pamilya. Wala pong money involved dyan dahil di mababayaran ng kahit anong bagay o pera yung stress na dinulot niyan sa akin, sa pamilya ko, lalo na sa mga anak ko. Di ako natatakot o tinakot man. Desisyon ko po na di na magsampa ng kaso para sa katahimikan ng pamilya ko at sana igalang po nila yon dahil sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng depresyon sa pressure na ginagawa nila. Kaya ang hinihiling ko lang sa kanila, irespeto niyo po ang desisyon ko. Maraming salamat and God bless. So ito naman po ang mensahe ng siklista. Well, kung yun po ang kanyang pahayag, dapat din po natin talagang irespeto. Iba po kasi yan yung stress eh. Aba ay nakakapagdulot po talaga ng depresyon yan, lalo na kung naaapektuhan naman ang pamilya at ang mga anak. So hindi na magsasampa ng reklamo itong siklista, pero parang si Atty. Fortune ay nagsampa naman ng reklamo against dito kay Mr. Willie Gonzales. At nababasa natin, ang daming lumalabas na balita tungkol dito sa former policeman na to, na mukhang may record ng pagiging mainitin ang ulo. Hindi lang po pala ito ang unang pagkakataon na siya ay nareklamo.
At alam na din po natin na siya po ay na-dismiss sa pagkapolis. Although siya po ay umabot sa retirement age, siya po ay nakapagretiro. Pero a year after yata, lumabas yung desisyon na siya po ay dinismiss. Kaya yung kanyang mga benepisyo at ang kanyang pensyon ay hindi na po niya makukuha. Ito po ay babawiin sa kanya. Ngayon, ang akin naman, okay, granted, totoo itong mga istorya nila kasi parang nagkakadugtong-dugtong naman yung sinabi ni Mr. Gonzales, yung sinabi ng anak at sinabi nitong siklista. Wala po tayo doon, so hindi natin ma-judge. Ang nakita lang po natin yung viral video. Kaya lang, para naman po sa marami sa atin, hindi naman po dahilan yan. Okay, pagpalagay na nabangga ang kotse mo ng isang siklista somewhere dyan sa Bloomingtreet, nagkaroon ng habulan, nahabol mo siya, nasabat mo, huminto kayo, bumaba ka, kailangan bang umabot sa sakitan at sa pagkasa ng baril? Dahil yan po ay pananakot na. And to think na ikaw ay isang former police at itong siklistang ito ay bike lang ang dala. Hindi ba dapat nagpakahinahong ka rin dahil ikaw ay dating may katungkulan sa ating kapulisan? At dapat alam mong harapin ang ganitong mga sitwasyon. So sinabi nagkaayos na daw. Pero may sinasabi si Atty. Fortun na parang napilitan lang itong siklista, pinagbayad pa daw siya ng 500 na parang bayad danyos sa pagkakabangga ng siklista sa sasakyan ni Mr. Gonzales. Isa pa pong balita dyan, itong si Quezon City Police District Chief PB General Nicolas Torre III confirmed over a phone interview with PTV News that he will ask his superiors to relieve him from his post as QCPD Director. Sabi po ni Torre, I am sensitive to the sentiments of the people. I think it is the best action right now to preclude any continuing insinuations that I am influencing the investigation of this case. Sa bagay, maganda itong aksyon ni QCPD Chief Nicolas Torre. Pero ano po ba itong nababalitaan natin na gusto nilang lumitaw yung vlogger, yung nag-upload ng video dahil meron daw itong mga violation na dapat harapin sa LTO. So ngayon, parang nililihis nila yung subject at itinutuon nila dito sa vlogger na to na ang sabi ayaw naman lumantad dahil siya daw ay nakatanggap ng tawag. Kung ano man yung tawag na yon, pananakot ba or pakiusap, hindi na po sinabi ng vlogger. Sa tingin ninyo, mali po ba ng vlogger yon na nag-upload ng isang video na nakasaksi sa isang kaganapan na dapat naman nating mapansin? Hindi po ba kaya tayo nagkakaroon ng mga balita na in real time ay naibabalita sa atin? Kahit na po yung mga mainstream media, manood kayo ng mga news sa TV Patrol or sa 24 Oras, marami po silang ibinabalita na nanggagaling sa mga vloggers. So dapat po bang parusahan itong vlogger na to na nag-upload ng isang pangyayari? At ano naman po ang ikinatatakot ng vlogger na to at ayaw na rin niyang lumabas? Siguro po for peace of mind at para matahimik na lang yung kanilang mga pamilya tulad itong sa siklistang ito. Pero kung ayaw na ngang magsampa ng reklamo nitong siklista, ito yatang si Atty. Fortun ang nagsampa ng kaso. Dahil sinasabi na pwede pa rin kasuhan itong si former policeman kahit na ayaw na magreklamo ng siklista. So ngayon narinig natin yung side ni Mr. Gonzales na hindi lang doon nag-umpisa at natapos yung mga pangyayaring yon at doon sa paliwanag ng kanyang anak na bago pa yung insidente na yon ay nagkabanggaan na sila sa may bandang Bloomingtreet. Pero sila daw po ay nagkaayos na, nagkapatawaran na, nagkayakapan pa. Ibig sabihin, all is well, that ends well. So matutuloy pa kaya itong mga kaso na ihahain nila laban dito kay Mr. Wilfredo Gonzales? O isa na naman tong kaso na lilipas at makakalimutan na naman ng mga Pilipino? Ngayon nga hindi pa tapos tong kasong ito. Meron na naman pong panibagong kaso ng isang polis kung saan makikitang nakikipagbuno siya sa isang rider at makikitang may hawak yung polis ng 2 baril na yung isang baril daw ay galing doon sa rider. But that is another story. So again, ang masasabi ko lang po, bawasan po ang init ng ulo pag kayo po ay nagdadrive. Hindi po natin alam kung kailan magkakaroon ng aksidente. So hanggang dito na lang po muna tayo. At simula po bukas, September 1 na, makakarinig na naman tayo ng mga awitin ni Jose Marichan,
at yung mga awitin na pamasko. Kayo po, ano pa ang paborito yung mga Christmas songs o Christmas albums nung araw? Ako po nung bata ako, dahil lagi ko pong naririnig sa bahay namin. Once na marinig ko yung mga awitin nito, alam ko magpapasko na. At ang paborito ko po ng araw hanggang ngayon ay yung pong Christmas album ng Ray Conniff. Kayo po, ano ang inyong mga paboritong Christmas albums? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.